God's family with confidence and trust the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my fault, and I must give this fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. We humbly implore your mercy, Lord, protect us in all dangers through the prayers of the Bishop, Saint Nicholas, that the way of salvation may lie open before. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord God, the Holy One of Israel, O people of Zion, who dwell in Jerusalem, no more will you weep. He will be gracious to you when you cry out. As soon as he hears, he will answer you. The Lord will give you the bread you need and the water for which you thirst. No longer will your teacher hide himself, but with your own eyes you shall see your teacher. While from behind a voice shall sound in your ears. This is the way, walk in it. When you will turn to the right or to the left, he will give rain for the seed that you sow in the ground, and the wheat that the soil produces will be rich and abundant. On that day, your cattle will graze in spacious meadows. The oxen and the asses that till the ground will eat silage, tossed to them with shovel and pitchfork. Upon every high mountain and lofty hill there will be stream of running water. On the day of the great slaughter, when the towers fall, the light of the moon will be like that of the sun, and the light of the sun will be 7 times greater. On that day, the Lord binds up the wounds of his people. He will heal the bruises left by his blows. The word of the Lord. Thanks be to God. Happy are all who long for the coming of the Lord. Happy are all who long for the coming of the Lord. Praise the Lord, for he is good. Sing praise to our God, for he is gracious. It is fitting to praise him. The Lord reveals Jerusalem, the dispersed of Israel he gathers. Happy are all who long for the coming of the Lord. He heals the brokenhearted and binds up your wounds. He tells the number of the stars. He calls each by name. Happy are all who long for the coming of the Lord. Great is our Lord, and mighty in power. To his wisdom there is no limit. The Lord sustains the lowly. The wicked he casts to the ground. Happy are all who long for the coming of the Lord. Please all stand. Hallelujah.
make straight his paths, all mankind shall see the salvation of God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Jesus toured all the towns and villages. He taught in their synagogues. He proclaimed the good news of God's way, and he cured every sickness and disease. At the sight of the crowd, his heart was moved with pity. They were lying prostrate from exhaustion, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is good, but laborers are scarce. Beg the harvest master to send out laborers to gather his harvest." Then he summoned his 12 disciples and gave them authority to expel unclean spirits and to cure sickness and disease of every kind. He gave them these instructions: "Go instead after the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this announcement: the reign of God is at hand. Cure the sick, raise the dead, heal the leprous, expel demons. The gift you have received, give as a gift." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today is December 6. Grabe pong pasimula ng ating pagdiriwang. Sabi na natin ay idinulog natin sa tulong ni Saint Bishop Nicholas. So, si Saint Nicholas, yung pong Santa Claus. Bagaman nakilala sa Santa Claus, hindi bilang Saint Nicholas. Pero isang bahagi rin ang tumutukoy doon, kasi yung legend ni Santa Claus. Bagaman po sabi nga natin, kung minsan ay natabunan ng commercialization. Pero the very word itself, Santa Claus, ay maliwanag. Pero po ay medyo yung sa pangalan niya ay na-shorten na lamang. Nawala na yung Nico. At nalaman ay Claus. So, bahagi yung na kung saan ay makita po natin. Isang obispo na kung saan ay nagpahayag. So, nakilala siya sa pagpamahagi, pagbibigay. Na kung po siya po well, ginamit po ito ng mga commercials for commercialism purposes. Para bumili ka ng regalo para ipamigay mo. Pero huwag natin kalimutan na, well, maaaring gamitin naman ito ng commercialism. Pero huwag natin kalimutan yung pinaka-tema kung bakit ito mayroong Santa Claus. At kung bakit ginawa iyon ni Santa Claus na magbigay ng regalo. Siguro ay bahagi na kung saan ay makita natin sa Ebanghelyo ngayon na ating napakinggan, anong sabi po niya, ng Panginoon, isang ayon po sa Ebanghelyo natin mula kay San Mateo: "The gift you have received, give us a gift." Pero huwag natin kalimutan na hindi sa lahat yung regalo na tinanggap natin, ay higit sa lahat ay walang iba kundi ang regalo na si Kristo. Ang regalo na si Kristo. Yun yung pinakadakilang biyaya.
maging paliwanag unawa na kung saan ay yun ang tinanggap natin, ay bahagi natin sa iba. At ito yung panyaya na pinapahayag mo sa atin ngayon, sa Ebanghelyo yung pinapahayag natin sa araw na ito. No? Ang mga bagay na tinanggap ninyo, no, ay ibahagi nyo rin sa iba. Sa Ebanghelyo nga lamang, ano sabi na rito, no? Ay yung mga nabanggit na makita po natin, no? Cure the sick, raise the dead, heal the leprous, expel demons. Ito sabi niya, hindi naman ako nagpapagaling sa mga may sakit. Hindi naman ako bumubuhay ng patay. No? Hindi ko naman mapapagaling yung mga may detong. No? Hindi ko naman mapalayas yung demonyo. No? Yung katabi ko nga lang, hindi ko mapalayas. No? Demonyo pa kaya. No? So, bahagi o siguro na makita ko natin na medyo may kabigatan, may binibigay sa atin ng Ebanghelyo sa araw nito. No? Pero partikular na tinutukoy ni Jesus para sa kanyang mga alagad. No? Pero huwag natin kalimutan na maging bahagi ko ng pagkilos, lalo-lalo na po ng ating simbahan, ng ating komunidad, na ay may biyaya na pinagkaloob sa akin ng Diyos. At ano yung biyaya na yun? Ay dapat ko rin ibahagi para sa iba. Maaaring hindi kasi bigat ng pinahayag mo sa banal na kasulatan. Pero yung mga bagay na kung saan ay pwede kong maibahagi sa iba, bilang ba pakipag-ugnayan ko sa biyaya na ipinagkaloob ng buong ikapan. Bilang kanyang mga alagad, bilang kanyang mga lingkod, bilang mga, kung tawagin po natin ay manggagawa sa upasan ng Panginoon. At yung pong manggagawa sa upasan ng Panginoon, ay huwag natin kalimutan na hindi lang ito tumututok sa mga itinuturing po natin mga nagbibigay ng kanilang sarili sa buhay kong sagrado. Mga pari. Pero huwag natin kalimutan na ito yung isang pagkilos na tinutulungan ng sino mang pinyata. Sa pagkita ko po sa pagkilos ng simbahan. Kaya kung makapasin natin, yung sabi o another, ay yung mga ministry. Kapag sinabi natin mga ministry, yung lectors and commentator, mga ministry yan, yung pagiging knights of the altar, yung Eucharistic ministers, extraordinary ministers of Holy Dominion, ay ministry. At pag sinabi mo, may iba pa ang mga ministry, yun. Ministry din yan, sa mga kabataan. Yung mga bahagi yun ng ating pagkilos sa pag-nais natin ang tumunan sa ating pagkilos bilang isang parokya. So namang nakikita ko natin na ministry, dapat ko kasi yung ating software set up po sa PBC, mayroong Vice President for Apostolates, mayroong Vice President for Ministry. Hindi na natin pinaliwala kasi nakautin tayo. Pero kung sinabi natin kayo ay mga kasapi ng nabanggit na ministry, may ibig sabihin niya, kayo may mga ministro. Ministro. Kaya kasi nang iniisip natin yung mga ministro, ay yung mga ministro ng ibang sekta. Pero hindi, ay bahagi yun ng pagkilos na ito yung bahagi na inyong matutugunan. Naging laborers kayo ng uwasan ng Panginoon. Ano po yung nais sa pagtibayo po ng ikalawang Konsilyo Vaticano? Yung mas malawak na pakikilahok ng laiko sa pagkilos ng simbahan na siyang
binigyan ng pansin yung nakalipas sa taon. Yung year of the later. Yan, tapos na yung year of the later. Nasa year of the poor na tayo ngayon. Ito po ay sa level ng national level. Yung ating foundation level, ngayon ay year of love. Natapos na yung year of hope. So, yun po ay sa pagkilos po ng ating mga tema na tumutukoy sa pang-diocesano at bansang pagtugon bilang mga mananang